Bumuo ng komite ang gobyerno para resolbahin ang bahagyang pagkadiskaril ng Metro Manila Subway dahil sa problema sa right-of-way. Ang mga istasyon naman ng North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela at Bulacan pinagdugtong na pero kailan magiging operational? Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pagkabit ng mga konkretong bahaging ito, napagdugtong ngayong araw ang bahagi ng mga estasyon ng West Valenzuela, May Kawayan, Marilao at Bukawi, pati na ang Malanday Depot, sa mga estasyon ng Balagtas, Giginto at Malolos, bilang bahagi ng Phase 1 ng North-South Commuter Railway Project. Sinaksihan yan ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama si Japanese Ambassador Endo Kazuya. Sa 2028 naman target na maging partially operational ang bahagi ng Valenzuela hanggang Clark. Tumutulong rin ang Japan International Cooperation Agency o JICA para masigurong napopondohan ang proyekto. We would like to do our best effort to make the side support to speed up. And the other issue is budget allocation. So now in this term, again, we are doing a very strong indirect support through the DBM. Pagdudugtungin ng North-South Commuter Railway ang Clark at Calamba at ang dating 4 na oras na biyahe para rito magiging 2 oras na lang. Nasa 800,000 na pasahero kada araw ang inaasahang magbebenepisyo rito. Kinumusta rin kanina ng DOTR at JICA ang fabrication yard sa Baliwag, Bulacan ng Metro Manila Subway Project. Dito ginagawa ang mga tunnel segment na gagamitin sa subway. Mula dito sa fabrication yard sa Baliwag, Bulacan, itatransport itong mga tunnel segment na gawa sa bakal at konkreto na siya namang gagamitin sa pagbuo ng Anonas at Camp Aguinaldo Subway Station. Kapag naging operational na ang biyahe mula Valenzuela hanggang Ninoy Aquino International Airport Terminal na ngayon ay inaabot ng 1.5 oras, magiging 41 minutes na lang. Tinatayang mahigit 250,000 pasahero ang makikinabang dito araw-araw at inaasang magsisimula na ng partial operation sa 2028. Magandang proyekto, maraming magbebenepisyo, no? Maraming magbibiyahe ng comfortably, no? And of course, I will see to it na yung magiging fares niyan ay affordable also. Pero ang dalawang nasabing proyekto nahaharap sa mga problema sa right-of-way. Ang subway project halimbawa, kahit na underground, maaapektuhan ng mahigit 40 bahay. Bumuo na ng Interagency Committee para ma-address ang mga problema kagaya nito. Pag hindi mo na-deliver yan, magkakaroon ng delay. No? In fact, yan ang one of the major reasons kung bakit na-delay yung mga projects natin. No? Itong MMSP, marami pa rin tayong right-of-way problems dun sa NSCR. No? Dun sa, particularly sa San Fernando, Pampanga. No? But continuous naman yung ating mga trabaho doon, no? We're working, tinutulungan naman tayo ng different government agencies, no? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.